Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yun sira insyaAllah, ngayon nga tiyatalakay natin yung Al-Isra wal Mi'raj. At nakakit na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa iba-ibang layer ng langit. Alhamdulillah. So mula sa una hanggang sa ikapito na layer nito. At yung nga sa unang layer si Adan. Pangalawa si Zakaria at si Isa alayhis salam. Pangatlo si Yusuf alayhis salam. Pangapat si Idris alayhis salam. Panglima si Harun. Pang-anim si Musa at si Ibrahim alayhimus salam. Sumakanilang lahat nawa ang kapayapaan. So sila yung mga nasalubong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nakasama niya yung iba pang mga propeta doon sa Al-Isra, yung nagsala sila doon sa Baitul Maqdis. Pero doon sa langit, ito lang yung mga nasalubong niya. Hindi niya nasalubong si Dawud, si Nuh, at iba pang mga propeta, alayhimus salam. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha. At pagkatapos na masalubong niya lahat ng ito, iniangkat na siya doon sa sidratul muntaha. Ito yung puno ng sidir na nasa pinaka-kaduluduluhan ng nilikha. Kumbaga, ito yung boundary ng paraiso at ng physical na mundo na ito. Yung merong may mga galaxy, may universe o ano paman. Kasi lahat nga ng ito, metaphysical na ito. Hindi na natin, kung meron man tayong mga may panlalarawan sa mga ito, na metaphysical o theory of relativity o ano paman, ito din yung hanggan nun. Ito din yung hangganan ng lahat ng yun. At yung kabila na nito yung paraiso. Ngayon, dito sa kanyang pag-akyat, sa pinakadulo na, Sidratul Muntaha. Sidra, ito yung pangalan ng puno, yung sidir. At ito rin yung puno na yung dahon niya, yung ginagamit sa janaza, yung magiging parang sabon, di ba? Wala nung sabon nung panahon na yun. Kasi sidir, kapag hinalo yun sa tubig, yung dahon niya, magiging magkakaroon ng parang bula. Sa atin dito yung gumamele. Yung gumamele, lalo yung mga bata, pag naglalaro ng bubbles, yun, sinasamahan ng, sinasama yung bulaklak. Yung dahon. Hindi yung bulaklak, dahon lang. Hindi ko na kasi maalala Sa dahon lang. So, ganun yung sidir. Faida nabkuha, mitlu kalali hajar. Na yung puno daw ng sidir na ito, ang kanyang mga bunga ay parang mga palayok. Ganon. Kilalu hajar. Waida warakuha mitlu adan al-fila. At yung mga sabi nila yung daw nito, yung tenga, parang tenga daw ng elepante. Parang tenga ng elepante. Ganun siya kalaki yung kanyang mga dahon. So dito sa paglalarawan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so familiar siya sa kung ano yung elepante. Kasi nakarating din naman yung elepante doon sa kanila, di ba? At inilalarawan sa kanya yun. Thumma gashiha firash min dahab. At ang mga, kumbaga, itong sidir na ito, nababalot daw ito ng firash na gawa sa dahab. Kumbaga, parang carpet na gawa sa ginto. Wa nurun wa alwan. At liwanag at mga kulay. Fatagayyarat. At nagbabago-bago ito.
Fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yasifaha min husniha. Walang sino man sa mga nilikha ni Allah ang may kakayanan na ilarawan ito sa kagandahan nito. Sobrang ganda, hindi mailarawan ng pananalita. So ganito yung Sidratul Muntaha. So bukod sa, kumbaga, napakalaki nito, so nababalot ito ng ginto at liwanag at iba't ibang kulay. Iba't ibang kulay. So, di ba namamangha na nga tayo minsan sa yung mga bagay-bagay na meron dito sa dunya, pero ito, mas maganda ito sa anumang nandito sa dunya. Kahit anong gawin nila sa puno, gawin nilang Christmas tree, lagyan nila Christmas lights, yung ilaw nito, yung kulay nito, hindi mailalarawan ng pananalita o hindi maihahambing sa anumang naririto sa dunya. Thumma, rufi'a lahul Baitul Ma'mur. Pagkatapos nito, iniakit naman siya doon sa Baitul Ma'mur. Ngayon yung Baitul Ma'mur na ito, alam niyo na ito, di ba? Ito yung merong mga angel. Bago sila madistino, doon sila nagtatawaf. Katulad ng kung paanong nagtatawaf yung mga Muslim dito sa Kaaba. At isang beses lang sila dadaan doon. Wa idha huwa yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alfa malakun thumma la yaudun. Sa bawat araw daw ay dumadaan dito ang 70,000 na mga anghel at hindi na sila magbabalik. Nandun na sila sa destino nila. Yun nga, napapaisip ako dito pagka nababanggit ito eh. Kasi nga yung mga scientists sabi nila, di ba, nag-expand daw yung universe. At yung mga anghel, alam natin, meron silang destino. Meron silang mga trabaho. Plus, araw-araw na may tao na pinapanganak. So ito na yung mga destino nila siguro. Yung mga bagay na ito, ng mga bagong iiral na mga nilikha ni Allah. Thumma udkhilal jannata. Pagkatapos ito, pinapasok daw siya sa paraiso. Faida fiha habailul lu'lu. Naririto daw sa paraiso yung mga lubid ng perlas. Ibig sabihin, ganun kahaba na perlas, galubid. Ano ba yung pinakamahabang perlas na nakita natin? Kumbaga na ginawang kwintas o pulseras. Mga ilang dangkal lang. Lubid, ilang kilometro yun. Kasi yung, kumbaga, ang paraiso, sa kung ano man yung pinakamagandang bagay na nakita mo dito sa mundo, walang sinabi yun. Dito, tuwang-tuwa na tayo eh. Tuwang-tuwa na tayo. Kaya nakahumaling din nga yung mga video games, di ba? Yung mga video games. Di ba? Kasi doon sa mga video games lalo na, naka-explore ka ng iba't ibang lugar eh. Hindi ko lang maintindihan doon sa mga naglalaro sa cellphone kasi lit-lit naman ang screen. Kasi lalo na yung mga nilalaro ni Rashid, ang lit-lit ng screen, tapos ang lit-lit ng tao, tapos yung lugar, hindi mo naman makita yung tanawin eh. Pero sa video game sa computer, doon mo talaga makikita yung paligid. Doon mo makikita yung paligid. Kaya nung naglalaro pa ako, kasi busy na ako masyado eh. May mga laro na gaganda talaga ng graphics. Yan, may gubat, may bundok, kakit-akit ka sa bundok. Habang naglalaro ako, inisip ko, ganito sa paraiso, mas maganda pa sa paraiso syempre. May pupuntahan ka, tapos may mga puno, may mga ilog. Tapos doon sa video games, kahit anong talon mo para mahulog pababa, hindi ka mamamatay. Di ba, mabubuhay ka lang uli doon eh. Napaisip ako paano kaya yung sa paraiso. Kasi nga, ligtas yung paraiso, di ba? So wala kang ikakadulas doon, wala kang ikakatapilok o ano paman. Ligtas ka sa paraiso. Napakaganda. Napakaganda. Yun nga. Napakahaba na kumbaga mga perlas. Wa ida turabuha al-misk. At ang lupa daw ng paraiso, misk, ibig sabihin mabango. Mashallah. Yung lupa dito may tae ng pusa eh. Kahit saan ka magpunta eh. May tae ng ginagawang Panginoon dito yung pusa eh. Dati kunwari galit na galit yung
Galit na galit sila sa pusa. Ngayon magkaibigan na sila. Love na rin nila yung mga pusa. Pero yan, lupa na mabango. Hindi kahit maglulupasay ka dun, maghihiga-higa ka dun, pagulong-gulong. May ano. Lupa pa lang, masaya ka na. Sino pagpasok mo sa paraiso? Isip mo, di ba? Pagpasok mo sa paraiso, baka kakatitig mo pa lang doon sa isang lugar. Uy, ang ganda nun ah. Isang oras ka na nakatingin. Kasi ganyan ka, di ba? Pagka nakita ng magandang bagay, magandang lugar. Una mong mapunta, nagbabakasyon ka. Uy, ang ganda rito, mashallah. O, kita mo yung sunset, kita mo yung sunrise. Mapapatigil ka talaga, matitigilan ka mga ilang segundo nakatitig eh. Lalo na magandang babae. Oh, ba Rashid? Ito lupa pa lang, di ba? O baka nandun ka, naghiga-higa ka doon sa lupa. Uy, kakaiba yung lupa rito, mashallah, ang bango. Higa-higa ka doon. Oh. Mamaya isang taon ka na pala nakahiga doon. Lupa pa lang, kasi lupa pa lang masaya ka na eh. Paano pa yung mga iba pang nilikha na naroon? Yung pagkain, kung ano-ano. Mashallah. Tutulala na naman si Kambal, baka basta wag mong iisipin kailanman na mauuna ka doon. Walang paraan. Walang paraan na mauuna ka doon. Kumbaga, wag mong isipin na magbigti o ano pa man. Wa urja bihi hatta dahara al-mustawa yusma'u fihi sariful aqlam. Tas inangat na naman siya. So hindi naman nagtagal doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi pinakita lang naman sa kanya eh. Pero mashallah, kung na-experience niya ito lahat, di ba? So ganito pala kaganda yung paraiso. Ano mang dadanasin niya pagkatapos ito, wala nang kwenta sa kanya. Di ba? Kasi marami pa naman siya pinagdaanan na hirap pagkatapos nito eh. Di ba? Doon sa Uhud, namatay yung mga kasama niya sa mga labanan, sa jihad. Pinagbintangan pa yung asawa niya na nagzina at kung ano-ano pang sinasabi laban sa kanya. Pero kung ganito, talagang titibay yung kanyang pananampalataya. Mashallah. Kasi pinakita na sa kanya lahat. Siyempre mga sahaba ganun din. Kasi pinabatid sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung nga, inakit siyang muli. Hanggang sa makarating siya doon sa level na naririnig dito yung pagsulat ng ng mga panulat. 'Di ba yung ballpen, pag dinikit mo sa papel, minsan tutunog 'yun eh. Ganun. Nakarating daw siya doon. Hindi na inilarawan pa kung ano yung panulat na 'yun. Thumma urija bihi ilal jabbari jalla jalalu. At pagkatapos ito, iniangat na siya kay Allah. Patungo kay Allah. Ang pangalan pa ang binanggit dito yung Jabbar. Jabbar, ibig sabihin, walang makakagapi. Jabbar na tagapilit. Walang sino mang makakatanggi. Diba? Jabbar. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. At lumapit daw siya kay Allah hanggang sa siya daw ay kumbaga dalawang busog na lang yung layo niya. Yung busog, yung pana, yung binabalahan ng pana. Dalawang ganun na lang. So sabihin natin mga dalawang dipa o isang dipa yung lapit niya kay Allah. Fa'auha ila abdihi ma auha. At ipinahayag ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang anumang ipinahayag niya. Wa farada alayhi khamsina salatan. So ito na. Inobligan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 50 na sala. Isipin niyo yan, 50 na sala. Kung ito halimbawa inuuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron lang 24 hours sa isang maghapon at magdamag. Kada kalahating oras, on average, may sala tayo. Ang hirap, di ba? Hindi ka na makapagtrabaho. Hindi ka na makapag-honeymoon. Kada kalahating oras may sala. Di ba? Iniisip mo, maya-maya, kailangan mo maggusol. Tapos lalakad ka pa papuntang masjid.
doon ka na lang titira siguro. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Inshallah. Faraja'a hatta marra ala Musa. At pagkatapos silang magharap ni Allah, hindi nga niya nakita si Allah, di ba? Basta kausap niya lang si Allah. Tapos baba na siya. Sa nadaanan naman niya si Musa. Nasaan si Musa? Pang-anim, di ba? Daanan niya si Musa alayhis salam. Faqala lahu, bima amaraka rabbuk? Anong iniutos sa iyo ng iyong Panginoon? Qala bikamsina salatin. 50 daw na sala. Qala, sabi ni Musa, inna ummataka la tutiku dalik. Ang umma mo ay walang kakayanan na gawin yan. Hindi nila kakayanin yan. Yan si Musa alayhis salam. Yung pagka pinag-aaralan natin yung mga propeta, yung mga sahaba, minsan niisip natin yung personality nila. Diba? So si Musa, niisip ko si Musa, prangka, ganun siya magsalita. Hindi nila kaya yan. Ganun siya magsalita. Hindi nila kaya yan. Irji ila rabbika fas'alhu at takfifa li ummatik. Bumalik ka na lang sa iyong Panginoon at humiling ka sa Kanya ng pagpapababa para sa umma mo. Tumawad ka. Tawad ka, 50. Hindi nila kaya yan. Tumawad ka. Pwedeng bawasan. Kasi alam ni Musa eh. Alam ni Musa alayhi salam. Kaya napapaisip ako ngayon eh. Kung ilan ba yung mga sala na inobliga sa mga Hudyo. At bakit ganito yung nasabi ni Musa alayhi salam? Kasi ultimo doon sa 5, di bandang huli, 5 yung sinabi, di ba? Sabi niya, tumawad ka pa rin. Kaya iniisip ko, ilan ba talaga yung sala ng mga Hudyo? Kaya naisip ko, baka isa lang sa maghapon, hindi pa nila magawa. Kaya yung 5 ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi pa niya na tumawad ka pa, pabawasan mo pa. Pabawasan mo pa. Faltafata ila Jibril. Kasi kasama pa niya palagi si Jibril. Yung burak, hindi niya kasama siguro dito sa paraiso. Nandun sa labas. Sasakyan lang naman yun. Hindi niya kailangan pumasok. Faltafata ila Jibril. Nilingon niya si Jibril. Ano, okay ba sa'yo? Kanaw yastashiruhu fi dalik. Para bang kinukonsulta niya si Jibril. Pwede ba? Okay lang ba? Wala pa problema. Kasi Jibril dito sa pagkakataon nito, sa mga kumpanya kasi talaga, o kahit sa military, meron tinatawag na protocol officer. Si protocol officer, siya yung nagpapanatili ng kung ano ba yung tamang gagawin pagka merong seremonya. Yun, protocol officer. Si Duterte, meron niya siyang protocol officer. Wala, balita pa yun nung nakaraan. Mga presidente meron. May mga nagtuturo sa kanila kung ano yung dapat na gagawin. Fa'asyara anna na'am in shi'ta. So, sumenyas lang daw si Jibril. Sige, kung gusto mo. So, pumayag si Jibril. Fa'ala bihi Jibril hatta atabihil Jabbar tabaraka wa ta'ala. At inangat siya ni Jibril muli. Hanggang sa nakabalik sila kay Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa fi makanihi. At si Allah raw ay nasa kanyang yung pinuntahan niya kanina na lugar. Hada lafdul Bukhari fi ba'dit turuk. So ito raw yung inuulat ni Imam al-Bukhari sa ilang mga sanad. Fawada'a anhu ashran. At yung nga sa pagpapatuloy, so ginawa itong 10. Ginawa ito ni Allah na 10. Thumma unzila hatta marra bi Musa. At ibinaba siya muli si Jibril, binababa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos napadaan na naman sila kay Musa alaihi salam. Fa'akhbarahu. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Musa, yun nangyari. Faqala, irji ila rabbika fas'alhu at-takfif. Sabi niya, bumalik ka uli. Balik ka uli. Hingi ka pa ng tawad. Inshallah. Falam yazil yataraddadu bayna Musa wa bayna Allah azza wa jalla hatta ja'alaha khamsan. At nagpabalik-balik daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ilang balik. So mula sa 10, so nakipagtawaran pa siya. Mas matindi pa yung pakikipagtawaran dito kaysa kay Ahmad. Si Ahmad matindi na tumawad eh.
Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, ginawa na niya yung lahat. So 10. O baka anong nangyari dito? Siyam, 8. Para mapababa pa. Hanggang sa naging 5 na lang. 5. Faamarahu Musa birruju'i wa su'al at takfif. Ito na nga napapaisip ako eh. Yung 5 na lang. Tapos sabi ni Musa alayhi salam, bumalik ka, tapos humingi ka pa uli ng tawad. Pababain pa. Kaya, naisip ko, ilan ba talaga nga yung sala ng mga Hudyo? Na kahit 5, alam ni Musa alayhi salam na hindi magagawa ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi hindi nagawa ng kanyang umma. Kaya baka yung sala nila, mas mababa pa sa 5 o 5 din. Pero hindi nila nagawa. Kaya parang gusto ni Musa alayhi salam, gawin mo na lang isa hanggat maaari. Gawin mo na lang piso yung tawad. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pinakamainam sa mga propeta, at syempre, confident din siya siguro na matutupad naman ito ng karamihan sa kanyang umma. Yung 5. Although, yun nga, mahirap naman talaga din ito para sa marami. Ayon sa nakikita natin. Kadistahiyaitu mir Rabbi. Nahihiya na ako sa aking Panginoon at ako'y nalulugod na. Subalit ako'y nalulugod na dito sa 5 at tumatalima na ako sa 5 na to. So tinatanggap niya yung 5. So payag na siya. Walamma ba'da nada munadin. Pagkatapos ito tumawag daw isang tagatawag. Kad amdaytu faridati wa kafaftu an ibadi. Sabi daw ng tagatawag. May narinig sila na boses. So, natupad ko na ang inoobliga ko sa aking mga alipin at pinababa ko na ito para sa kanila. Kumbaga, ibig sabihin, naisabatas na talaga ang sala na 5. Thumma dhakara Ibn al-Qayyim khilafan fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam rabbahu tabaraka wa ta'ala. At dito na babanggit sa libro, nabanggit daw ni Ibn al-Qayyim yung pagkakaiba-iba ng pananaw ng mga scholar tungkol sa kung nakita ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah. Doon sa kanilang pag-uusap, lalong-lalo na tungkol sa sala. Sumadakar kalaman li Ibn Taymiyyah bihadas sadad. At nabanggit niya ang pananaw ni Ibn Taymiyyah rahimahullah sa usapin na ito. Wahasal al-bahthu anna ru'yata bil aini walam tathbut aslan wa huwa qawlun lam yaqulhu ahadun minas sahaba. Pero ang buod ng mga pananaw na ito na hindi talaga nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah sa pamagitan ng kanyang paningin. Diba sa iba pang ulat, liwanag lang yung nakita niya. Liwanag. At hindi ito naiulat mula sa sinuman sa mga sahaba. Wa ma naqala an Ibn Abbas min ru'yatihi mutlakan wa ru'yatuhu bil fuadi fal awwalu la yunafi ath-thani. So meron daw naiulat mula kay Ibn Abbas na kumbaga nakita niya si Allah daw sa pamagitan ng kanyang puso. Nakita raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah sa pamagitan ng kanyang puso. At yun nga, yung pagkakakita sa puso, hindi taliwas doon sa kawalan ng ulat na nakita talaga niya si Allah. Kumbaga, hindi nga niya talaga nakita sa mata niya, pero nakita ng kanyang puso. So, hindi yung contradictory. Walang taliwasan sa bagay na yun. Thumma qala, wa amma qawluhu ta'ala fi suratin Najm, thumma dana wa fatadalla. Dilagdag ni Ibn al-Qayyim, yung sinabi ni Allah doon sa suratul Najm, thumma dana fatadalla, at siya daw ay lumapit at bumaba. Fahuwa gayrud danu alladhi fi qissatil Isra. Yung paglapit daw na ito na tinutukoy, hindi yung Isra ang tinutukoy dito o yung Mi'raj, hindi yun.
fa innal ladhi fi suratin najm huwa dunu Jibril wat tadalli. Ang paglapit daw dito na tinutukoy, paglapit ni Jibril. Kasi si Jibril alayhi salam naman yung topic dito, yung tinutukoy dito, hindi si Allah. Hindi yung may kinalaman sa Al-Isra wal Mi'raj. Si paglapit daw ni Jibril ang tinutukoy dito. Kama qalat sa Aisha wa Ibn Mas'ud. So ganito rin ang sinabi ni Aisha at Ibn Mas'ud. Wasiyaqu yadullu alayhi. At ang siyak, yung syntax ng sentence na ito, si Jibril ang tinutukoy. Wa maddanu wat tadalli fi hadithil Isra fadhalika sarihun fi annahu danur Rabb tabaraka wa ta'ala wat tadalli. Pero yung hadith tungkol sa Isra wal Mi'raj, so malinaw, si Allah ang tinutukoy dito. Yung kanyang paglapit subhanahu wa ta'ala. Wala ta'rad fi suratin Najm lidalik. At hindi nababanggit sa suratul Najm na si Allah yung lumapit o nalapitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal fihi annahu ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Bagkus magiging mas malinaw pa ito kapag binasa pa natin yung ibang bahagi. Kasi yung sabi, nakita niya uli ito. Yung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa pangwalong aya ng suratul Najm, nakita niya uli daw doon sa Sidratul Muntaha. Doon sa kaduluduluhang puno ng Sidir. Wahada huwa Jibril. At syempre si Jibril din ito, ayon mismo sa hadith. Ra'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala suratihi marratain. 2 beses siyang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tunay niyang anyo. Marratan fil ard. Yun na diba yung sa umpisa ng kanyang mensahe? Nakita niya si Jibril alayhi salam na natatakpan niya yung horizon. Kahit saan daw siya tumingin, nando si Jibril. Kahit saan daw siya tumingin, nando si Jibril. Tingin siya dito, tingin siya dito. Ibig sabihin, gano'n siya kalaki. Gano'n kalaki si Jibril alayhi salam. Gano'n siya kalaki. Mas malaki pa sa mundo. Natatakpan na niya yung langit. Titignan mo lahat hanggang sa likod mo. Titignan mo. Nandun siya. Wa maratun enda sidratil muntaha. Pangalawang pagkakataon do sa dulo na puno ng sidr. Wallahu a'lam. Sabi yung Ibn Qayyim, ito ang kanyang pananaw. So nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Gar Hira. Diba si Jibril yung nandun. Pero hindi yun yung anyo ni Jibril alaihi salam. Yun nga, maaring nung nagpakita doon si Jibril alaihi salam, anyo ng tao o anyo ng iba pang nilalang. Wala kasing wala akong nabasa o narinig na kumbaga inilarawan ko ano ba yung anyo ni Jibril alayhi salam dun sa Hira. Pero takot na umuwi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na either way, anyong tao man si Jibril alayhi salam dun sa Gar Hira o hindi. Katatakutan pa rin yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil yun ay kakaibang karanasan para sa kanya. Wakad jaa fi ba'di turuqi anna sadrahu sallallahu alaihi wasallam syukka fi hadhihi al-marra aidan. At sa iba pang mga ulat dito sa bago magsimula yung Al-Isra wal Mi'raj, binuksan daw muli yung dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ibig sabihin, ilang beses ito nangyari? 2. Yung isa nung bata pa siya, tapos ito pangalawa. Wakadraan nabiyo sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ar-rihla umuran adida. Ito nga, nung binuksan yung kanyang dibdib, nilinis muli yung kanyang puso. Tapos inangat siya. So bukod doon sa nadaanan niya yung mga propeta, sa Mi'raj, bukod pa doon sa nagsala sila sa Al-Isra, bukod sa pagkikipag-usap niya kay Allah at pag-oobliga sa sala, siguro niya yun, napakahalaga ng sala. Doon pa inutos ni Allah mismo. Doon pa inutos mismo ni Allah sa langit. Hindi dito sa lupa. So ganun kahalaga ang sala. Sa langit pa ito pinag-utos ni Allah. At yung iba pa niyang mga nakita doon sa Al-Isra wal Mi'raj, nakita rin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung ilang mga bagay. Bago yung mga parusa sa impyerno at iba't iba pang mga bagay na may kinalaman sa kanyang
mensahe na matatalakay natin next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.